sukdulan. Malala. Grabe na ang ginagawa nila kay VP Sara. Oh, yan po raw ang nagtulak ito si Cathy Binag, mga kababayan, na lumantad dahil ang mga nang-aapi ngayon kay Sara Duterte ay siya rin nang-aapi sa kanya dati. At alam na alam daw ni Cathy Binag, mga kababayan, ang mga taong ito na nang-aapi ngayon kay VP Sara dahil kilala niya personal na kilala niya, mga kababayan, itong mga ngagba. At alam na alam daw niya ang kapasidad nila kung paano mang alipusta maging sa isang babae kagaya ni Sara. Dahil naranasan din ni Cathy Binag yan Panoorin niyo pa, mga kababayan. Sabi niya, ate, grabe yung ginagawa nila kay, kay Inday, ganyan. Sabi ko, bakit ang nangyari? Hindi ako nanonood na Kasi nung umupo pa lang sila, hindi ko na, alam ko na talaga na, sabi ko, nako, kalokohan to. Mga ngag-ngag ito. Sumisignot ito ng white powdery substance. Kasi yung naging sap niya, yun inabuso ko, si Anton, di ba? So parang, nako, malabo to. Si Anton, nagdamay yung mga kababayan na lagi daw may sipon. May sipon si Anton Ton. Grabe. Ganyan-ganyan lang daw palagi, mga kababayan, habang nagsasalita. Sabi ng mga leader doon sa bar. Anyway, so nung nakikita ko din, singhot ng singhot si Anton. I was watching. I started watching everything February this year. Tapos nire-recall ko. Sabi ko, wow, ibang level to. So dun yung pumasok ibang level na ang kapal. Ito talaga mga taong to, ungrateful talaga. Walang pakialam, napakawalang utang na loob, at saka napakamakasarili. At kung sino pa yung tumulong, mga kababayan, sa kanila, si Sara, siya pa ngayon ang ginigipit. Imaginein mo they are hurting all this, yung mga taong to, especially si VP Sara, na who goes against pa sa dad niya. Correct! Nakipag-tandem pa si Sara Duterte, mga kababayan. Although, sinunod niya si dating Pangulong Duterte na wag kang magpresidente, Sara, dahil for delikadesa Ayaw din si dating Pangulong Duterte na makipag-tandem si Sara doon kay Ngag-Ngag. Gayon pa man, tumulong si Sara Duterte dahil pinikot ni Amy Mangga Only to no, mga kababayan, matapos gamitin ng mga manggagamit, mga kababayan, ngayon, gusto pang ipakulong, gusto pang i-impeach at sampahan ng kasong plunder. Because she wanted to help them. Tapos siya pa yung tinitira, tapos yung Ale, wala na siyang ginagawa. She left nga Para, okay, ayoko na, like what she said, ayoko na, alis na lang ako, toxic, mananahimik ako, I let them be. Umalis na sa gabinete si VP Sara Duterte, para, sige, bahala na kayo dyan. I will not be a part of it. Dyan sa mga kabalastugan nyo. Humanda na lang kayo pagbaba nyo dyan sa pwesto. Pero anong ginawa, mga kababayan? Ginambala ng ginambala pa rin. Yan nga ang sabi ni Sara, kahit saan daw siya magtagong lupalop ng mundong ito, hahabulin at hahabulin daw siya ng mga hudas, mga kababayan, dahil threat si Sara Duterte dahil siya ang pinakamalakas sa ugong-ugong, mga kababayan, na maging susunod na presidente. Pero hinabol siya. You know what I mean? Parang ginulo pa siya. Sabi ko, ay, hindi na to pwede. Parang for some reason, I don't even know saan nanggaling yung lakas ng loob ko. Yung parang sabi ko, it's if time. they can, ganun pala. They can do it to me. They can do it to the whole people, to the whole Philippines. Sabi ko, okay, fine. I need to do this na. And the only person that I told na, parang sasabihin ko na lalabas ako, is my eldest daughter. Then I asked her. Ang eldest daughter niya, mga kababayan, na ang sabi ni Cathy Binag nabiktima rin ng mga ngag-ngag, mga kababayan, na impluwensya ng anak ng mga ngag-ngag. Buti na lang maagang naagapan ni Cathy Binag at nailayo na doon sa mga ngag-ngag. Grabe, no? Pati mga anak, mga kababayan daw, hinahayaan na gumamit ng mga substances na ganyan. Opinion, she told me, So Mommy, bad. di ba remember? You want some? Sinabihan po si Cathy Binag, mga kababayan, you want some? Sabi ni Cathy Binag, no. Then why are you here? You're not supposed to be here. Ganyan ang New Yorker. Before mamatay si mama ko, kasi sunod namatay dad ko, 22, 23 namatay mama ko. So sabi niya, kaya pala, mga kababayan, for the past 2 years, namatayan siya ng magulang, 2 sa kanila. remember mami, sabi ni Lola, ni mama tawag nila sa mom ko, demanda mo nga. Tapos siya pa mag-witness, sabi niya lahat, yung mga ganon. Namatay siya. Tapos parang maybe ito yun. Baka si mama rin yan. Pero ma'am, di ba kayo, siyempre, medyo matataas to And meron kayong... Mataas talaga. Pinakamataas, mga kababayan, ang
pwesto na hinawakan sa gobyerno. Presidente. Tatlo sila. Personal Yes. sa kanila, no? So, hindi ba kayo natatakot? Alam mo again, hindi Ito, sino to mga kababayan? Pasensya ng mga banateros na hindi ka kilala, pero malagkit ang tingin ni Kuya mga kababayan kay Katibinan. Hoy, bigote! Hanggang tingin lang bigote, ha? Pasensya na, hindi ko sila kilala talaga. Si Banat Bell ang kilala ko mga kababayan. alam mo again, hindi ko alam talaga. Alam mo, hindi ko alam saan nanggaling yung Ang ganda ni Katibinag, no? Yung lakas Ay! Focus, Banatero, focus sa pataping. ng loob. Wala eh. And I'm ready. You know you're a Christian. You told me a while ago. If you surrender 100% your life to God, Correct. I think you're ready. You're not afraid to die. Of course, Huwag kayong matakot mamatay mga kababayan. Death is a wonderful experience. Human experience na hindi natin mai-experience. diba, nobody wanted to die, but Dahil, kapag nagurgur na tayo mga kababayan hindi na natin alam ba nangyari. Hindi nga natin alam siguro, mamamatay na tayo. guess you're more ready because Kaya, kagaya nito si Kati Binag mga kababayan, go! Kung anong nalalaman mo, ibulgar mo, Kati Binag. you know that saan ka You're pupunta? fighting for the truth. Diba? So you're fighting for the truth, you're telling the truth and everything. That's it. Ayun. Kasi- Mula po ba, noong lumabas kayo at nagsalita at tinilantad nyo, nagbulgar kayo ng mga state, marami kayong sinabi, meron na po bang lumapit sa inyo para to make a deal, para tumigil kayo magsalita? Meron ba? Wala. Bakit kaya? Dahil ibubulgar ni Kati Binag, subukan nyo lang. Ang meron lang is tumawag na kung pwede lang. Kasi syempre, yung nangyayari sa mga parties, private parties ng mga bahay, kung kakainan kami, nagiinuman kami. So, yung sinabi lang nila na sana wag lang silang ma-mention. Don't mention us dahil baka mabulgar na adictus benedictus kami. Yon. Ang sabi ko lang, simple lang. Hindi ko kayo i-mention, basta huwag kayo makikisakay sa gulo at huwag nyo rin kukonsintihin. Kasi pag dumating yung panahon na yun, hindi ako magdadalawang isip na i-mention kung sino kayo. Ilaglag mo na, Kati Binag. Pero hanggat hindi siya kinakante mga kababayan, hindi niya ilalaglag. Manahimik na lang kayo. Anyway, yung mga taong iyon mga kababayan, siguro mga private person, wala din concern ang sambayan ng Pilipino. Hanggat mananahimik kayo, hindi kayo ilalaglag ibinag. Pero ang importante talaga mga kababayan na talagang tutuhugin itong mga opisyalis ngayon ng gobyerno na naging presidente pa. Iba naging gabinete, iba naging first lady. Diba? Kasi You want some? dapat, kung alam yung mali, huwag yung konsintihin. Or kaya, manahimik na lang kayo. Huwag makisali Huwag sa kayong gulo. makisali sa gulo. Come on. Kasi like what I said, I did what I did. I did what I have nothing to gain. Hindi ako artista, hindi ako tumatakbo, hindi ako vlogger and everything. I just wanted to share Nothing my to experience gain. for people to Tapos, ang kapalit niyan, mga kababayan, posibleng kanyang buhay pa. Pwede rin kanyang, kalayaan dahil pwede siyang ipakulong, gawan-gawan ng kaso, mga kababayan. know and to validate yung sinasabi ni PRRD ng mga tao and everything. That's Okay. it. Sundutan ko lang. Sige. Coach Oli. So wala pang lumalapit. May tumawag lang, pero, oo. na huwag babanggitin yung Oo, kanilang yes. pangalan. Yeah. Pero kung halimbawa, merong lumapit to make a deal na, oy Kati, ano ba gusto mo? Para tumigil ka sa pagsasalita at para ma-spare mo yung pangalan namin. Katulad ng mga binabanggit mong pangalan na hindi ko na babanggitin. Ano yung gagawin ni Ma'am Cathy? Pagka ganun. I won't agree. Parang sa akin kasi, Good. hindi parang. Sa akin talaga is, pag ginawa ko yan, wala na akong integrity, character, and I have kids. You know, and yung mga anak ko, dalaga, binata, yung gusto ko lang talagang iiwan is, I don't need much. Gusto ko lang na, yung hindi ako ganun kasikat or anything, may maiiwan akong legacy na na-share ko sa Siguro may pinaplano na mga ngagnag dito kay Kati Binag, mga kababayan, Malamang ipapalabas sila mga kababayan na ang mental status o ganyan. I-question nila yan mga kababayan for sure, yung mga ngagnag na yan. Sana nga lalabas na ito sa Senado. Kailan ba to? Kaso nga lang mga kababayan, kailangan pa ng go signal ni Kilay o si Escudero bago lumabas itong si Kati Binag sa Senado. Alam naman natin itong si Kilay na
waiter na personal ni Admiral. bansa. Yun. Tapos yung mga anak ko, dadalhin nila yon yung maganda yung magiging record mo. 'Di ba? Kasi yung integrity mo at yung character mo, magbe-base yan kung anong pinaninindigan mo, yung principle mo, 'di ba? So kung yung prinsipyo ko mababase because bibigyan niyo ako ng billion or anything, kikitain niyo natin yung pera. Correct. Sana nga mga kababayan ha, matuloy yung plano nila na hearing sa Senado. Nakasama si Cathy Binag at sabi ni Cathy Binag, yung kalbo, si Morales, Jonathan. Sorry, Jonathan na. Sinabihan kang kalbo. Kalbo ka naman talaga. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.